Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2341 hanggang 2350. Hindi napigilan ni Kali ang mapait na mapangiti nang maalala ang sitwasyon niya noong pumasok siya sa Starry Sky Battlespace. Hindi ko sana kinuha ang mapa ng kayamanan kung alam kong mangyayari ito. Napakaswerte niya. Pagkatapos dumaan sa Heart Path, diretso siyang dinala sa panlabas na lugar malapit sa panloob na bahagi ng Starry Sky Battlespace. Marahil ay talagang nasa panig niya ang swerte dahil ilang sandali matapos umalis, natagpuan niya ang bangkay ng isang disipulo mula sa angkan ng Burke na pumasok noong huling pagbubukas ng Starry Sky Battlespace, at nakakuha ng ilang kayamanan mula rito. Mas kahanga-hanga pa, nakakuha siya ng mapa ng kayamanan mula sa spatial ring ng bangkay. Nang akala ni Kali ay swerte na siya, natuklasan niya na ang spatial ring ay nakaprograma na may restriction na automatikong nagpapadala ng impormasyon sa Burke clan, at dinagtagal ay 2 disipulo mula sa angkan ang nagsimulang humabol sa kanya. Bilang babaeng saintess ng Marver sect at perfect stage level 3 Paragon, ang kapangyarihan ni Kali ay hindi kailanman mas mababa sa mga kababalaghan na iyon. Gayunpaman, ang mga humahabol ay mga disipulo ng isa sa 8th Great Clan ng Eastern Wilderness, bawat isa ay may matinding lakas. Kaya, wala siyang ibang magawa kundi itapon ang lahat ng kayamanang nakuha mula sa bangkay, at itago lamang ang mapa ng kayamanan. Lumaban siya habang umaatres at sinusubukang maghanap ng lugar na mapagtataguan. Sa huli, hindi napigilan ni Kali ang 2 humahabol sa kanya. Naisip niya sanang humingi ng tulong, ngunit iniwasan siya ng iba na parang nakakita sila ng multo nang makita nila ang mga disipulo ng Burke. Matapos maarang, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon kung saan wala siyang paraan palabas. Naramdaman ng nahihirapang si Kali na malapit nang maubos ang sentro ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang mas malala pa, inihanda na ni Kali ang kanyang sarili sa pag-iisip para sa pagsira sa sarili. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang pamilyar na boses ang narinig niya, na nag-iwan sa kanya na natigilan. Severin. Tuwang-tuwa si Kali nang makitang biglang lumitaw si Severin. Para siyang ulan na matagal nang hinihintay sa panahon ng tagtuyot. Gayunpaman, sa sumunod na sandali ay may naalala siya at agad na nagsalita kay Severin. Tumakbo ka. Wala kang laban sa kanilang dalawa. Alam na alam ni Kali kung gaano kalakas ang 2 disipulo ni Burke na nauna sa kanya. Lalo na ang isa na may hawak na mahabang espada. Kahit na isa lamang siyang level 3 Paragon, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang level 4 Paragon, at walang makakapantay sa kanya sa paraan ng espada. Bagamat alam ni Kali na malakas si Severin, sa huli ay isa lamang siyang level 3 Paragon. Hindi pa kasama rito, 2 laban sa isa ang magiging laban. Hihihi. May nakikita akong isa na namang hanggal na gustong samahan siyang mamatay. Sabi ni Lyndon Burke, ang mas mukhang matipuno, na may mapangutyang ngiti kay Severin. Sa tingin mo ba isa kang bayani na nagel iligtas ng isang dalagang nasa kagipitan? Bakit hindi ka muna tumingin mabuti sa salamin? Pagkatapos ay sumuntok si Lyndon, na nagpakawala ng isang nagliliwanag na enerhiya ng kamao. Ang dumadagandong nakapangyarihan ng dugo at enerhiya sa paligid niya ay naging isang umuungal na multo ng dragon. Ha! Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Sabi ni Severin. Pagkasabi nito, itinaas din ni Severin ang kanyang kamay, at ang kanyang True Sun Fist ay sumalpok ng may napakalaking lakas. Sa isang iglap, isang rumaragasang momentum ang dumaan sa mabituing kalangitan habang ang sinag ng kamao na kumikinang sa walang kapantay na kapangyarihan ay bumagsak patungo sa 2 disipulo ng Burke. Kasabay nito, isang nakakatakot na shockwave ang sum-iris sa nakapalibot na mabituing kalawakan, na lumikha ng mga bitek sa kawalan. Ang 2 disipulo ng Burke ay nalipad ng daan-daang yarda. Muntik nang naiwasan nina Hector at Lyndon ang nakamamatay na atake ni Severin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at seryoso. Bagamat tiwala si Hector sa kanyang kapangyarihan, sineseryoso niya ang sitwasyon. Nang makitang magkakilala sina Severin at Colin, napagtanto niya na maaaring hindi siya ang makakatapat kahit magsasama-sama pa silang dalawa.
Lalo na kung isasaalang-alang ang atake ni Severin na True Sun Fist. Kitang-kita na ang kanyang kapangyarihan ay kahanga-hanga rin. Habang iniisip iyon, binawi ni Hector ang kanyang agresibong tindig at kinausap si Severin. Natatakot akong may hindi pagkakaunawaan, kapatid. Miyembro ako ng angkan ng Burke mula sa Eastern Wilderness. Kinuha ng babaeng ito ang isang mahalagang bagay na napakahalaga sa aking pamilya. Sana ay hindi kanya malinlang. Matapos ibunyag ni Hector ang kanyang pagkakakilanlan, maingat niyang pinagmasdan ang ekspresyon ni Severin. Ang angkan ng Burke ay isa sa 8th Great Clan ng Eastern Wilderness, kilala sa buong Blue Realm. Ang isang ordinaryong Level 3 Paragon, kapag narinig ang pangalan ng mga Burke, ay manganginig sa takot. Kung isasaalang-alang ang pambihirang husay sa pakikipaglaban na ipinakita ni Severin kanina, ayaw ni Hector na palalain pa ang sitwasyon. Sa halip, siya ang nagkusa na ibunyag ang kanyang kaugnayan. Nang marinig ni Severin ang pag-amin ni Hector, nanatiling kalmado at hindi nagbago ang ekspresyon nito, walang bahid ng emosyon. Umalis ka, simpleng sambit ni Severin. Hindi napigilan ni Linden ang galit nang marinig iyon. Biglang umumbok ang kanyang mga kalamnan, dahilan para kitang-kita ang kanyang paglaki. Paano ka nang ahas na makialam sa mga gawain ng angkan ng Burke? Namula ng husto ang mukha ni Linden habang galit na sumisigaw siya. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Hector. Walang paraan para makatakas si Kali dahil matagal na nila itong hinabol at malapit na nila itong mahuli. Napakahalaga ng mapa ng kayamanan na kinuha ni Kali sa mga Burke. Hindi nila kayang hayaang makialam si Severin. Mahigpit na hinawakan ni Hector ang kanyang espada, at walang simpatiyang sinabi. Dahil ayaw mong tumabi, humanda kang mamatay. Inihampas niya ang kanyang mahabang espada, at isang nakakatakot na aura blade ang tumagos sa mabituing kalangitan. Hiniwa nito ang kawalan na parang isang matalas na talam na humihiwa ng papel, agad na lumikha ng ilang bitek sa bakanteng espasyo. Napatawa si Severin sa nakita. Isa ka pa lang na level 3 Paragon, pero napaka-arrogant mo. Sky Soil Heptagold Sword Energy, hiwain. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang Scarlet Sky Sword ay kumikinang sa espiritual na liwanag. Kasabay ng mabilis na pagugoy, na gumuhit ng arko ng gasuklay na buwan, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang sumabog. Skling. Isang sinag ng espada, na umaabot ng libu-libong milya, ang sumirit mula sa lupa. Hindi mabilang na misteryosong Sky Soil Heptagold Sword Energy ang namuo sa sinag ng espada, at ang nakakatakot na aura ay agad na sumire sa kawalan sa daan-daang yarda sa lahat ng direksyon. Maging ang mga elemento ng lupa, tubig, hangin, at apoy ay naging alikabok bago pa man sila lumabas ng umugang. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang katawan ni Hector ay agad na ipinadala sa ibang kaharian. Nanlaki ang mga mata ni Linden sa takot nang masaksihan niya ang pagpatay sa kanyang nakatatandang kapatid sa isang iglap. Masakit niyang nalalaman na ang kapangyarihan ni Severin ay higit na nakahihigit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, tumalikod si Linden upang tumakas. Gayunpaman, hindi iyon kinaya ni Severin. Muling inihampas niya ang kanyang Scarlet Sky Sword, na nagpadala ng isang napakalaking Sky Soil Heptagold Sword Energy na marahas na tumaga kay Linden. Sa isang iglap, ang katawan ni Linden ay nahati sa dalawa. Sa kanyang mga huling sandali, tinitigan ni Linden si Severin ng may takot, sama ng loob, at kawalan ng paniniwala habang nagtatapos ang kanyang buhay. Huwag kayong masyadong mayabang ngayon. Pagbabayaran kayo ng mga Burke para dito. Pahihina ng pahihina ang puwersa ng buhay ni Linden sa bawat sandali, at saka lang nagising si Kali sa kanyang pagkabigla. Ngumiti si Severin. Kung hindi, maliliit na fries lang naman yan, kaya hindi na kailangang makipagpalitan ng daan-daang galaw sa kanila. Labis na nagduda si Kali sa sinabi ni Severin. Paano nangyari na ang dalawang disipulo ni Burke na matagal nang humahabol sa kanya ay hindi man lang nakayanan ang kahit isang atake mula kay Severin? Napangiti na lang ng marahan si Severin nang makita ang matinding pag-aalinlangan sa ekspresyon ni Kali. Kumusta ang mga sugat mo? Malala ba ang mga ito? Tanong niya.
Pagkatapos ay mabilis siyang kumuha ng 2 healing pills mula sa kanyang spatial ring at inihagis ang mga ito kay Kali. Mabuti na lang at hindi gaanong malalakas ang mga disipulo ng Burke clan, kaya madali silang napatay ni Severin. Kung hindi, base sa kondisyon ni Kali, maaaring hindi na siya nakaligtas ng buhay. Walang pakialam si Severin kung buhay o patay na si Kali. Kahit na napakaganda ni Kali at miyembro ng Marver sect, hindi tinatablan ng kagandahan ni Severin ang kanyang kagandahan matapos gumugol ng mahabang panahon kasama ang kanyang maraming asawa. Ang focus ni Severin ay nasa treasure map lamang na nakakuha ng atensyon ng mga disipulo ng Burke clan. Nagising si Kali sa kanyang pagkatulala nang marinig ang magnetic at banayad na boses ni Severin. Huminga siya ng malalim, at kumislap ang kanyang mga esmeralda na mata habang nakatitig kay Severin. Maaaring patay na siya noon kung hindi dahil sa intervention ni Severin. Habang hinahabol ang lahat, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang desperadong sitwasyon. Kanina lang, handa pa siyang sirain ang sarili para mapatay ang dalawa pa. Gayunpaman, ang biglaang pagsadyap kay Severin ay nagpaninggas muli ng pag-asa sa kanyang puso. Hindi pinansin ni Severin ang pagpapahayag ng pasasalamat ni Kali, at tahasang nagtanong. Bakit ka hinabol ng mga disipulo ng Burke clan? Siguradong may mahalagang kayamanan na kasama. Natigilan si Kali. Inakala niyang tinulungan siya ni Severin dahil sa kanilang parehong katayuan bilang mga South Sky Cultivator, o marahil, naakit sa kanyang hitsura sa isang tipikal na senaryo ng bayaning Nagel iligtas sa dalagang nasa kagipitan. Huwag mong sabihing alam din niya ang tungkol sa mapa ng kayamanan. Napaisip siya ng may gulat. Pakiramdam niya ay may isang di nakikitang pares ng mga kamay na humawak sa kanyang puso, na medyo nagpapabalisa sa kanya. Kalokohan. Halos nakatakas na ako sa mga Burkes gamit ang buhay ko, tapos ngayon kailangan ko pang harapin si Severin. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya, parang may pinagdadaanan siyang panloob na pakikibaka. Talaga bang mawawala sa kanya ang mapa ng kayamanan na pinaghirapan niyang protektahan? Kahit na iniligtas siya ni Severin, ayaw pa ring ibigay ni Kali ang mapa ng kayamanan. Total, isinugol niya ang kanyang buhay para masigurong hindi ito mahuhulog sa mga kamay ng mga disipulo ng Burke clan. Nang mapansin ang pagkabalisa ni Kali, hindi agad siya pinilit ni Severin na ibigay ang mapa ng kayamanan. Ngumiti siya, sinusubukang panatagin siya, at saka nagsalita. Bakit hindi mo muna inumin ang mga gamot na pampagaling? Malamang na may ibang ipinadala ang Burke clan para habulin ka dahil napatay na ang kanilang 2 disipulo. Baka mas mahirapan pa tayo makatakas mamaya kung hindi tayo aalis ngayon. Ang angkan ng Burke ay hindi isang maliit na sekta. Isa sila sa 8th Great Clan ng Eastern Wilderness, na ipinagmamalaki ang matinding impluwensya at isang kasaysayan na kinabibilangan ng isang immortal na ninuno. Kapag ang mga disipulo ng mga pangunahing angkan na ito ay natambak, ipapasa nila ang impormasyon sa kanilang mga kalapit na kamag-anak. Batay sa pag-uusap ni Kali kay Hector, alam ni Severin na ang mapa ng kayamanan na dala niya ay napakahalaga sa angkan ng Burke, at walang alinlangan na hindi sila susuko ng madali. Kaya, ligtas na isipin na tiyak na magpapadala sila ng mas marami pang disipulo nila upang tugisin siya. Si Kali, na nagsasaya sa ginhawa ng pagtakas sa kamatayan, ay agad na bumalik sa realidad nang mabanggit ang mga humahabol. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon. Alam niyang hindi pa ito ang oras para sa pag-uusap. Lalo na't isinasaalang-alang ang katotohanang ang kanyang kakayahang lumaban ay lubhang nabawasan matapos magtamo ng malubhang pinsala. Kahit na may mga gamot na pampagaling, aabutin pa ng ilang oras bago tuluyang makabawi sa kanyang tugatog na estado. Sa panahong ito, hindi na niya kayang magkaroon pa ng mga pinsala. Kung hindi, lalo lamang nitong lalala ang kanyang kondisyon at posibleng magkaroon ng malaking pinsala. Nakaramdam si Kali ng pagmamadali sa pag-iisip ng mga posibleng humahabol. Alam niyang kahit na may mga pinsala siya, kahit na makatakas pa siya, malamang na maabutin pa rin siya ng mga disipulo ng Burke clan. Kaya, ang tanging mabisang opsyon ay ang maglakbay kasama si Severin upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Nako, ang mapa ng kayamanan na ito ay parang sumpa kaysa sa isang sumpa. Naisip ni Kali.
Matapos mag-isip ng ilang sandali, nakagawa siya ng desisyon. Tama ang hula mo. Ang dahilan kung bakit ako hinabol ng mga disipulo ng Burke clan ay dahil gusto nila ang mapa ng kayamanan na dala ko. Mapait na sabi ni Kali. Matapos makinig sa kanyang kwento, medyo nagulat si Severin. Tunay ngang pinalad si Kali na makakita ng mapa ng kayamanan habang naglalakad lamang. Matapos ang unang sorpresa, medyo naguluhan si Severin. Anong uri ng kayamanan ang nasa mapang iyon na magiging dahilan upang walang humpay na habulin ng mga disipulo ng Burke clan si Kali? Kahit na ito ay isang halamang gamot mula sa 7th grade o isang bihirang material tulad ng metal na euro, ang mga bagay na iyon ay maaaring hindi maituring na tunay na kayamanan sa paningin ng mga disipulo ng Burke clan dahil sa kanilang malalim na pinagmulan. Gayunpaman, matapos maobserbahan ang determinasyon sa paghabol ni na Hector at Linden kay Kali, hinulaan ni Severin na anuman ang nakatago sa mapa ng kayamanan ay may malaking kahalagahan para sa mga disipulo ng Burke clan. Nang matapos ni Kali ang kanyang kwento, napansin niya ang isang kislap ng interes sa mukha ni Severin. Nakahinga siya ng maluwag dahil sigurado ang kanyang kaligtasan hanggat nagpapakita ng interes si Severin. Tiwala siya na sa huli ay matatalo ni Severin ang sinumang ipapadalang mga disipulo ng Burke clan upang tugisin siya gamit ang kanyang kahangahangang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Severin, wala akong pakialam kung ibahagi ko sa iyo ang mapa ng kayamanan, pero kailangan mong siguraduhin ang kaligtasan ko. Kahit papaano, hindi mo hahayaang magtagumpay ang mga disipulo ng Burke clan na hulihin ako. Tuwang-tuwa si Severin na aktibong humihingi ng kooperasyon si Kali. Nasaan ang mapa ng kayamanan? Tingnan ko. Agad na nakaramdam ng pagkadismaya si Kali nang marinig iyon. Nababaliw ka na ba? Hindi ka man lang nangako na paprotektahan mo ako, at hinihingi mo na agad ang mapa ng kayamanan. Darating na ang mga disipulo ng Burke clan at malapit na. Wala na tayong masyadong oras. Naiinip na sagot ni Severin. Iniisip na hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Kali ang pagkaapurahan ng kanilang sitwasyon. Sa anumang kaso, isa lamang itong pagkakataon. Maraming pagkakataon sa malawak na kalangitan ito na puno ng mga bituin. Hindi gaanong mahalaga kung dagdagan o bawasan mo ang isa, hindi ba? Walang pakialam na dagdag ni Severin. Ang katotohanang hindi niya sapilitang kinuha ang mapa ng kayamanan ay nagpapakita na ng malaking paggalang sa Marversect. Biglang nakaramdam ng pagkainis si Kali sa kabastusan ni Severin. Bilang babaeng saintess ng Marversect, sanay siyang tretuhin ng may lubos na paggalang sa South Sky. Sa katunayan, hindi pa siya tinatrato ng ganito kabastos ng isang lalaki. Minura niya sa isip si Severin dahil sa pagiging bastos niya sa pera. Gayunpaman, naalala niya ang bagong grupo ng mga humahabol, kaya atubili niyang kinuha ang isang mukhang sinaunang mapa mula sa kanyang spatial ring at inihagis ito kay Severin. Eto, kunin mo. Ang mapa ay iginuhit sa isang hindi kilalang balat ng halimaw, at marahil dahil sa katandaan nito, may mga bakas ito ng pagdilaw. Inabot ni Severin, sinalo ang lumilipad na mapa, at maingat na sinuri ito. Ang harapang bahagi ay nagtatampok ng isang ruta ng mabituing kalangitan, na ang huling destinasyon ay malapit sa isang nagliliwanag na planeta. Sa kabilang bahagi, mayroong isang sipi na isinulat ng isang taong nagngangalang Troy Burke. Inilarawan ng sipi kung paano aksidenteng natuklasan ni Troy, ilang daang taon na ang nakalilipas, ang Lumigold sa kailaliman ng Starry Sky Battlespace. Noong panahong iyon, ang paglitaw ng Lumigold ay nagdulot ng kaguluhan sa buong Starry Sky Battlespace, na naging dahilan upang maglaban-laban ang lahat ng mga kababalaghan sa loob para dito. Sa huli, nakuha ng may-ari ng mapa ng kayamanan si Lumigold gamit ang kanyang nakahihigit na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nagawa niyang makatakas mula sa paghabol ng mga kababalaghan, ngunit namatay lamang sa matinding pinsala sa isang higanteng bituin. Bago siya pumanaw, iginuhit ni Troy ang lokasyon kung saan niya inilibing si Lumigold sa mapa. Kasabay nito, naglapat siya ng isang paghihigpit dito. Isang abiso ang agad na ipapadala sa mga disipulo ng Burke clan na nasa Starry Sky Battlespace kapag may nagbukas ng mapa. Pagkatapos niyang basahin ang mapa, inangat ni Severin ang kanyang ulo at tiningnan ang galit na mukhang si Kali nang may pagtataka.
Bilang tugon sa nagtatakang tingin ni Severin, malamig na ngumiti si Kali at iniwas ang kanyang ulo. Medyo natawa si Severin na makita ang dismayadong ekspresyon ni Kali. Hindi nakakapagtaka na nag-aalangan siyang ibigay ang mapang ito. Anuman ang nakatago ay talagang mahalaga. Ang kayamanang minarkahan sa mapa ay hindi isang halamang gamot o ang karaniwang matatagpuang metal euro. Sa halip, ito ay Lumigold. Ang Lumigold ay isa sa 10 banal na ginto, isang espesyal na material na ginagamit sa paggawa ng mga pananggalang na banal na sandata. Ito ay isang kayamanan na kahit ang isang Royal Paragon ay kaiinggitan. Sa buong Blue Realm, tanging ang mga pangunahing sekta, mga maimpluwensyang pamilya tulad ng mga nasa Eastern Wilderness, at ang Great Flare Dynasty kasama ang kanilang pambansang sagisag, ang nagtataglay ng tunay na pundasyon ng lakas sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng mga pananggalang na banal na sandata. Ang isang pananggalang na banal na sandata ay maaaring magpakawala ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, lalo na sa mga oras ng matinding panganib para sa isang sekta. Hindi nakakapagtaka na walang humpay na hinahabol ng mga disipulo ng Burke clan si Kali. Matapos maingat na itago ang mapa ng kayamanan, nagsalita si Severin sa malumanay na tono. Isa kang maswerte, Kali. Si Lumigold ay isang kayamanan na kahit isang Royal Paragon ay kaiinggitan. Tunay siyang humanga sa hindi kapani-paniwalang swerte ni Kali. Simula nang makapasok sa Starry Sky Battle Space, nakatagpo na si Severin ng isang mabituing higanteng-higanti sa langit matapos dumaan sa Heartpath. Matapos talunin ang higanteng-higanti, naharap siya sa isang tambang mula kay Alva. Kalaunan, kinailangan niyang labanan sina Carl at Blake. Bagamat sa huli ay nanalo siya sa lahat ng kanyang mga laban at nakakuha ng mga kayamanan, hiniling pa rin niya na sana ay mapalad siya ni Kali. Tila napakaswerte ni Kali. Pagpasok sa Starry Sky Battle Space, hindi inaasahang nakakuha siya ng isang mahalagang mapa ng kayamanan, at ang kayamanan ay walang iba kundi ang maalamat na Lumigold, isa sa 10 banal na ginto. Kaya, paanong hindi maiinggit si Severin sa kanya? Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Kali. Ngayong naibigay ko na sa iyo ang mapa ng kayamanan, nangangako ka bang paprotektahan mo ako? Nang makitang medyo galit pa rin si Kali, ngumiti si Severin at sinabing, halika na, hindi mo kailangang magalit. Nasa iyo ang pangako ko na ako ang bahala sa sino mang maglalakas loob na saktan ka mula ngayon. Sa wakas, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Kali. Mabilis niyang ininom ang mga tabletas na pampagaling, umupo nang nakakross ang mga paa sa lupa, at sinimulang pinuhin ang tableta upang maging purong espiritual na enerhiya upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Nagsimulang bumalik sa dating kulay ang mga pisngi ni Kali matapos lunukan ang mga tableta. Ang kanyang cultivation, na malapit nang bumagsak, ay naging matatag, at ang kanyang mahinang aura ay nagsimulang lumakas. Pagkalipas ng 15 minuto, karamihan sa kanyang mga pinsala ay gumaling. Tumayo siya, at sinabi kay Severin, "Tara na." Tumanggo si Severin bilang pagsang-ayon, dahil mukhang maayos naman ang itsura nito. Ang figure ni Severin ay naging isang guhit ng liwanag habang naglalaho mula sa kanyang kinaroroonan. Di nagtagal pagkatapos umalis ng bahagi ni Severin, isang grupo na nakasuot ng kasuotang mga disipulo ng Burke clan ang biglang lumitaw sa larangan ng digmaan kung saan nananatili ang mga labi ng mga puwang. Ang grupo ay may bilang na mahigit 10 individual, bawat isa ay nagpapakita ng isang aura na kasing lakas ng matatayog na bundok, na halos lahat ay mga level 3 o level 4 paragon. Kapansin-pansin ang binata na nangunguna sa kanila. Ang kapaligirang nakapalibot sa kanya ay kapantay ng lawak ng isang dagat ng mga ulap. Ang aura ng kanyang perfect stage level 5 paragon na nakamit ay nagbuwag sa mga natitirang elemento sa nakapalibot na larangan ng digmaan. Nakasuot ng isang makinang na itim na damit na may gininto ang mga sinulid na parang sutla na bumubuo ng mga disenyo na parang ulap. Nagsuot siya ng mga batang kulay lila ginto at nagtataglay ng isang medyo makikinang na kagandahan. Ang mga makakakita sa kanya ay madarama na ang kanyang mukha ay kahawig ng isang maharlika. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mayroon siyang malungkot na ekspresyon. Nang dumating ang kanyang mga tao, ang kanilang tingin ay napunta kay Linden at sa dalawang lalaki na ngayon ay nakahandusay na parang kalahating bangkay.
Namutla ang iyong master, at halos maiyak na siya sa lungkot. Sino ang gumawa nito? Sino ang maglalakas loob na patayin ang isa sa ating mga disipulo? Ang tapang naman ng taong ito. Itinuturing ba nila tayong mga hanggal? Matapos matanggap ang senyales ng pagkabalisa mula kay Hector bago siya pumanaw, nagmadaling pumunta sa pinangyarihan ang mga practitioner ng Burke clan, ngunit sinalubong lamang sila ng nakakapangilabot na tanawin ng ilang mga bangkay. Sino mang nasa kanilang kalagayan ay magagalit sa kanilang makikita. Wala na roon ang mapa ng kayamanan na kanilang nakuha, at wala silang ideya kung sino ang pumatay sa isa sa kanilang mga kamag-anak. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Jerry habang tinitingnan niya ang kanyang grupo na nagpapakita ng kanilang galit. Ayon sa impormasyong kanilang natanggap, si Kali ay walang humpay na hinabol at nauwi sa malubhang sugat. Hindi siya kayang tapatan ang dalawa ni Hector, kaya ang pagkamatay ni Hector ay nagsilbi lamang na ebidensya na may ibang partido na sangkot. Habang kinukumpleto ni Jerry ang mga posibilidad, ang kanyang mukha ay lalong naging malungkot, at sumigaw siya sa mahinang boses. Wala akong pakialam kung sino ang taong iyon o kung saan siya nanggaling. Dahil ginalit niya ang pamilya natin, sisiguraduhin kong magdurusa siya kahit sa kamatayan. Mabilis na lumapit si Jerry sa gitna ng larangan ng digmaan at nagmanipula gamit ang ilang hand seal upang maramdaman ang natitirang aura. Isang mata ang lumitaw sa kanyang noo, na nagliliwanag ng isang gininto ang banal na liwanag na sumubaybay sa paligid. Tila may kakayahan itong tumagos sa kawalan. Sa ilalim ng tingin ni Jerry, ang oras sa paligid niya ay nagsimulang dahan-daang bumalik. Ito ay isang pambihirang gawa, kahit para sa isang Paragon. Ang mga Paragon ay karaniwang hindi kayang madama, lalo na ang manipulahin ang oras. Kahit isang maliit na lugar ay lampas sa kanilang kakayahan. Upang makamit ang ganitong kahusayan, kailangan mong umakyat sa Royal Paragon, unawain ang mga kasalimuotan ng langit at lupa, at magkaroon ng malalim na pag-unawa sa espasyo. Ang ikatlong mata ni Jerry, na pinaganya ng kapangyarihan ng kanyang celestial bloodline, ay tumapik sa mga bakas ng espasyo ng larangan ng digmaan at pinayagan siyang bumalik sa nakaraan. Nasaksihan ang pag-aaway sa pagitan ni Severin at Hector, naunawaan ni Jerry ang direksyon kung saan umalis sina Severin at Kali. Pagkaraan ng ilang sandali, pumikit ang kanyang ikatlong mata, at isang malamig na ngiti ang gumapang sa kanyang mukha. Doon sila papunta. Sa kaibuturan ng Starry Sky Battle Space, dalawang guhit ng liwanag ang kumislap sa kalangitan na parang isang kometa, na napapalibutan ng hindi mabilang na kumikinang na mga bituin. Mahigit kalahating oras na ang lumipas simula nang umalis sina Severin at Kali sa larangan ng digmaan. Sa panahong iyon, lumipad sila ng buong bilis at nalakbay ang distansya na ilang libong milya. Sa wakas, isang maliwanag na planeta ang unti-unting lumitaw sa hindi kalayuan. Tinitigan ni Severin ang kumikislap na bituin sa harap niya at kinuha ang mapa ng kayamanan upang maingat itong suriin. Pagkalipas ng ilang segundo, masayang ipinaalam niya kay Kali. Dapat ito ang lugar na nakamarka sa mapa ng kayamanan. Bahagyang napangiwi si Kali nang marinig iyon, kahit nasa simula ay puno ng galit. Bagamat nasa kamay ni Severin ang mapa ng kayamanan, ang kanilang kooperasyon ay nangangailangan sa kanila na ibahagi ang mga gantimpalang inani. Ang pananatiling buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagkuha ng Lumi Gold, at ang mga disipulo ng Burke clan ay sunod-sunod na humahabol sa kanila. Kung nag-iisa si Kali, ang pagkuha ng Lumi Gold na minarkahan sa mapa ng kayamanan ay maaaring ikinamatay niya at ng kanyang kayamanan, dahil walang humpay na hinabol siya ng mga disipulo ng Burke clan dahil sa simpleng katotohanan na hinahanap din nila si Lumi Gold. Sa kabila ng pagbabahagi nito kay Severin, ang kanilang kooperasyon ay maaaring mag-alok ng iba pang mga pagkakataon, marahil ay isang bahagi pa nga sa Lumi Gold. Bagamat hindi siya lubos na nasiyahan sa sitwasyon, tinanggap ni Kali na kailangang mangyari ang mga bagay-bagay. Nakita ang mga bahid ng paghihirap sa mukha ni Kali, ngumiti si Severin at nagpumilit. Tara na, kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito bago pa man mag-react ang mga disipulo ng Burke clan. Walang humpay ang mga disipulo ng Burke clan sa kanilang paghabol at hindi basta-basta susuko. Kaya naman naging prioridad ang pagkuha ng kayamanan bago dumating ang mga humahabol sa kanila.
Maaaring may husay sa pakikipaglaban si Severin na sapat na kayang pumatay ng isang level 5 Paragon, ngunit mas gugustuhin niyang iwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo. Napatay na niya si Halbert na nagmula sa Yellow Ghost Tribe, at na-offend din niya ang mga Menzies at Burke. Dahil alam niya ang kanyang mga limitasyon laban sa mga level 7 Paragon at mga banal na tagapagmana, ayaw ni Severin na magdulot ng anumang karagdagang alitan. Sa kailaliman ng Starry Sky Battlespace, ang mga engkwentro sa mga kababalaghan ng mga pangunahing puwersa ay lalo lamang titindi. Kung magkaisa sila laban sa kanya, wala nang magagawa si Severin kundi tumakas para sa kanyang buhay. Tinanggap ni Kali ang pagmamadali ng sitwasyon at tumango bilang pagsang-ayon kay Severin. Lumapag silang dalawa sa planeta, at agad na inilabas ni Severin ang kanyang banal na pandamaap ang Aiskan ang buong ibabaw ng planeta. Pinalamutian ng malalagang halaman at mga palumpong, ang planeta ay sapat na maliit kaya't naghanap si Severin sa buong ibabaw ng walang gaanong pagsisikap. Isang nakatagong hadlang sa isang kanya ng isang malaking bundok ang nakakuha ng atensyon ni Severin. Ang mga pagbabago-bago na nagmumula rito ay napakahina kaya't hindi ito mapapansin ng mga hindi magbibigay pansin. Sa kabila ng nakatagong lokasyon nito, mabilis na natukoy ng makapangyarihang banal na pandama ni Severin ang mahinang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya na inilalabas ng nakatagong porma sayon. Dahil sa labis na tuwa sa natuklasan, sinenyasan ni Severin si Kali na sumama sa kanya. Magkasama silang lumipad sa ere at dumiretso sa nakatagong hadlang. Nakarating sina Severin at Kali sa kanyan sa loob lamang ng ilang segundo. Sa harap nila ay isang yungib na halos kasing laki ng isang maliit na bundok. Ang ibabaw nito ay natatakpan ng isang patong ng mga asol na alon na tumatakip sa banal na pandama ni Severin. Base sa aura na nagmumula sa paghihigpit, napagpasyahan ni Severin na ang mga disipulo ng Burke clan na nagtayo nito ay hindi maaaring higit pa sa level 8 Paragon. Ang mga practitioner sa ganitong antas ay nagsimula ng maunawaan ang kapangyarihan ng langit at lupa, hawak ang kontrol sa mga patakaran ng kalawakan. Bagamat hindi kasing lakas ng mga Royal Paragon, kaya nilang manipulahin ang kawalan at mag-navigate sa mga black hole. Gayunpaman, ang kanilang pag-unawa sa kapangyarihan ng langit at lupa ay payak pa rin, at ang anumang uri ng paghihigpit o banal na pamamaraan ay kailangan pa ring umasa sa kanilang kapangyarihan. Hindi malaman ni Severin kung posible bang bumuo ng isang estratehiya na maaaring sum-ire sa paghihigpit, kaya kinailangan niyang gumamit ng purong puwersa bilang pansamantalang solusyon. Humarap siya kay Kali, at nagturo. Naghahanda na akong pasukin ang restriction. Manatiling alerto. Tumango si Kali. Gagawin ko. Huwag mo akong alalahanin. Mag-focus ka lang sa gagawin mo. Kinilala niya ang limitadong kahusayan nito laban sa paghihigpit at naunawaan na tanging si Severin lamang ang may taglay ng mga kasanayang kinakailangan para sa gawaing iyon. Dahil naiintindihan ni Kali ang sitwasyon, tumango si Severin at nagpakawala ng isang malakas na daluyong ng espiritual na enerhiya. Tumagos ito sa mga ulap ng planeta, at ang kanyang True Sun Fist ay sumikat ng kasing liwanag ng araw habang naipon ang isang kakilakilabot na aura at naghanda upang sumalakay. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang malabughaw na paghihigpit ay sumuko sa makapangyarihang puwersa ng True Sun Fist ni Severin. Parehong labis na natuwa sina Severin at Kali nang mabasag ang paghihigpit, at hindi na nila kinailangang pumasok sa kuweba. Laking gulat nila, isang gininto ang sinag ang lumabas mula sa kuweba, na naging isang banal na liwanag na nagliwanag sa kalangitan ng Mylie Amelia. Sa sandaling iyon, ang planeta ay naging pinakamaliwanag sa buong kalangitan. Ang mga gininto ang ilaw ay umikot at nagsalpukan, na bumubuo ng mga celestial pattern na nagpalamuti sa kalangitan. Ang ekspresyon ni Severin ay lubhang nagbago nang nasaksihan niya ang nangyari. Nagbabala siya agad. Bilis. Lumitaw na ang Lumigold. Baka masaksihan ng lahat ng malapit sa atin ang pambihirang palabas na ito. Hindi nakita ni Severin at Kali ang ganitong kahangahangang pagpapakita na kaakibat ng pagsilang ng Lumigold. Mabilis na tumugon si Kali sa utos ni Severin, iniunat ang kanyang kamay upang pakawalan ang isang lambat ng mga itim na ilaw mula sa kanyang mga daliri na tumatakip sa nagliliwanag na liwanag. Nang magawa na niya ang kanyang bahagi, ipinaalam niya kay Severin.
Hindi magtatagal ang pormasyong nilikha ko. Ang Lumigold, na kilala bilang isa sa 10 banal na ginto, ay nagpasiklab ng mga bagyo pagkapanganak nito. Naakit pa nga nila ang atensyon ng mga Royal Paragon. Ang hindi pangkaraniwang penomeno ay patunay ng mga natatanging katangian nito, dahil kahit ang pinakamatataas na uri ng material tulad ng metal na euro ay hindi maaaring maging sanhi ng ganitong mga pangyayari. Sumugod si Severin papasok sa kuweba sa sandaling mailunsad ang porma sayon ni Kali. Kasabay nito, ang penomeno sa itaas ng planeta ay nakaakit na ng atensyon ng mga kababalagan sa loob ng malawak na radius. Bumaba na ang langit, at lumitaw ang mga gininto ang lotus mula sa lupa. Ito na ba ang paghahayag ng mga kayamanang makalangit? Hindi ito maaaring maging isang ordinaryong kayamanan. Kahit ang metal na euro o mga halamang gamot mula sa 7th grade ay hindi kailanman makakagawa ng ganitong mga pangyayari. Bilisan mo, kailangan nating angkinan ang kayamanang ito para sa Great Flare. Habang sinusundan ng mga disipulo ng Burke clan ang aura sa mabituing kalangitan, agad nilang nasaksihan ang biglaang paglalahad ng isang pambihirang pagpapakita ng kalangitan. Labis silang namangha nang mapagtanto nila na ang kababalaghan ay nagbabadya ng pagsilang ni Lumigold. Si Jerry, ang pinuno, ay lalong nabalisa sa sandaling iyon, hindi dahil sa pag-aalala na baka mauna si Severin at ang kanyang grupo, kundi dahil sa takot niya na ang palabas sa kalangitan ay makaakit ng atensyon ng iba pang mga kababalaghan. Dahil sa mga nakaraang karanasan kung saan namatay ang nakaraang henerasyon ng mga disipulo ng mga Burke clan habang nakikipagkumpetensya para kay Lumigold laban sa iba pang mga kababalaghan, sumigaw siya. Bilisan mo, kailangan nating makuha ang Lumigold bago pa man makuha ng iba. Isang pakiramdam ng pagmamadali ang bumalot sa kanila habang inilalabas nila ang kanilang espiritual na kapangyarihan at nagmamadaling lumapit sa kababalaghan sa kalangitan. Matapos makatawid si Severin sa bungad ng pinaghihigpitang lugar, natuklasan niya ang isang malawak na kuweba na tila inukit ng kamay at nilagyan ng mga bangko at mesa na bato. Ang kuweba, bagamat hindi kalakihan, ay naglalaman ng ilang mga bagay na nakasabit sa gitna, na pawang nababalutan ng isang paghihigpit. Sa loob ng unang paghihigpit ay mayroong 2 piraso ng metal, ang isa ay kasinlaki ng kamao ng sanggol at ang isa naman ay halos kasinlaki ng walnut. Naglalabas sila ng gininto ang liwanag, na may aura na tila naguutos sa mga tuntunin ng langit at lupa. Si Kali, na nakasunod lamang sa likuran ni Severin, ay hindi napigil ang mapasigaw. Lumigold. Bagamat maraming nasaksihan si Severin noon, ang pagkakita kay Lumigold ay labis na nagdulot sa kanya ng pagkagulat. Ang 2 piraso ng Lumigold, isa na mas malaki at isa na mas maliit, ay higit pa sa anumang kayamanang panglangit o panglupa na natagpuan ni Severin noon. Ang aura at mga banal na kasulatan ng pilosopiya na nagmumula sa mga ito ay walang kapantay, na mas maliit pa kaysa sa mahalagang metal na euro. Pinigilan ni Severin ang kanyang pananabik at inilipat ang kanyang tingin mula sa Lumigold patungo sa ilang mga bagay sa tabi nito. Sa isang mataas na patungan sa tabi ng Lumigold ay isang maliit na batang puno ng orange-red. Ang batang puno ay kahawig ng isang palumpong na kinoronahan ng 3 maliliit na prutas. Ang mga prutas na kasing laki ng hinlalaki ay naglalabas ng mga alon ng mainit na enerhiya at isang malakas na halimuyak na nakapagpapagaling. Ang aroma pa lamang ay tila nakapagpaluwag sa hadlang sa katawan ni Severin, na nag-iiwan sa kanya na mainit at walang bigat. Sa tabi niya, natigilan si Kali. Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, bulalas niya. Ito ang ruby spiritual fruit na 10,000 taon na ang tanda. Tumanggaw si Severin bilang pagkumpirma. Oo. Ito ay isang kakaibang halamang gamot na tumitindi ang mga katangiang panggamot habang tumatagal. 1,000 taon na ang nakalilipas, maaaring ito ay isang halamang gamot na nasa 4th grade o 5th grade, ngunit lampas sa 1,000 taon, ang bisa nito ay kapantay ng mga halamang gamot na nasa 6th grade o 7th grade. Ang isang pulang prutas na 5,000 taong gulang ay katumbas ng isang halamang gamot na nasa 7th grade, na nagsisilbing mahalagang sangkap para sa pagpino ng iba't ibang 7th grade pills. Kung ay dinagdag sa Grande Spirit pill na dati kong pinino, iaangat ito sa isang 7th grade high rank pills. Ang nakikita natin ngayon ay 10,000 taong gulang na. Para sa talaan,
Ang mga halamang gamot na nasa 8th grade ay pinahahalagahan ng mga Royal Paragon para sa paggawa ng mga 8th grade pills. Ang pagkamangha ni Kali ay isang natural na reaksyon. Ang enerhiyang nakapaloob sa tatlong pulang prutas na iyon ay maaaring magbigay daan kay Severin na makagawa ng tagumpay sa level 4 o kahit level 5 Paragon nang walang anumang side effect. Kapag pino at ginawang tableta, maaari itong maging Paragon Hood Pill, na mahalaga para sa mga level 9 Paragon na nagtatangkang makalusot sa Royal Paragon, dahil ang success rate ay tataas ng 30%. Ang kahalagahan ng naturang tulong ay napakalaki, kahit para sa mga practitioner sa level 9 Paragon. Sa kabila ng 30% pagtaas na iyon, ang harang ng Royal Paragon ay hindi pa rin natatamo ng maraming tao, at hindi mabilang ng mga practitioner ang nanatili sa isang walang hanggang estado ng pagwawalang kilos sa buong buhay nila. Bilang resulta, ang 30% pagtaas sa success rate ay itinuturing na napakahalaga na. Kahit si Severin, na bihasa sa mga masalimuot na espiritual na kayamanan, ay hindi maitago ang kanyang kaligayahan. Lumingon siya sa huling stand, na naglalaman ng isang pilak na pana na tila gawa sa metal na euro. Tila ang sandata ay naglalabas ng aura ng isang elite quality spiritual treasure. Ang kalidad nito ay nasa pagitan ng superior quality at malapit ng maging isang elite quality spiritual treasure. Ipinagpalagay ni Severin na ang orihinal na manggagawa ay maaaring kulang sa asensya mula sa metal na euro. Gayunpaman, ang pana ay nananatiling pinakamataas sa mga espiritual na kayamanan. Sa pagdaragdag ng sapat na metal na euro, maaari itong umunlad bilang isang tunay na elite quality spiritual treasure. Ang tatlong kayamanang iyon lamang ang matatagpuan sa mga kayamanan ng kuweba. Binawi ni Severin ang kanyang tingin at itinaas ang kanyang kamay, kinuyam ang kanyang mga daliri bago mabilis na pinutol ang mga paghihigpit sa Lumigold. Isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas mula sa kanyang palad, hinayla ang 2 piraso ng Lumigold papunta sa kanyang kamay. Pagkatapos ay iniabot niya ang mas maliit na piraso kay Kali at sinabing, "Ito ay magiging iyo. Sa palagay ko ay wala kang tutol." Agad na umiling si Kali. Oo, sapat na ang mas maliit na piraso. Kung wala ang tulong ni Severin, alam niyang hindi siya makakatakas ng ligtas matapos makuha ang Lumigold, lalo na't ang kakaibang celestial phenomena ay nakakuha na ng atensyon mula sa malayo. Labis na ikinatuwa ni Severin ang pag-unawa ni Kali. Sinira niya ang restriction sa pagbabantay sa ruby spiritual fruit sa stand at kinuha ang 3 pulang prutas. Bilang isang 7th grade medium rank alchemist, nag-alangan si Severin na pakawalan ang mga ito nang mapagtanto niya ang potensyal ng mga ito na mapadali ang isang tagumpay sa loob ng ilang taon. Nang maobserbahan ni Kali ang magkasalungat na reaksyon ni Severin, iminungkahi niya. "Maaari mong kunin ang prutas, at ako ang kukuha ng pana. Masaya ka ba?" Tumanggo si Severin bilang pagsang-ayon matapos ang maikling pagmumuni-muni. Bagamat ang pana ay maaaring maging isang elite quality spiritual treasure, hawak na ni Severin ang Sky Soil Zenith at hindi gaanong pinahahalagahan ang isa pang karagdagang kayamanan. Anuman ang kalidad nito, ang isang kayamanan ay mananatiling isang panlabas na bagay magpakailanman. Sa pahintulot ni Severin, masayang inangkin ni Kali ang pana bilang kanyang sarili. Sa kabila ng pagkawala ng spiritual ruby fruit, mayroon pa rin siyang pana at isang piraso ng Lumigold. Kung sapat ang metal na euro, ang pana ay maaaring maging isang pananggalang na banal na sandata. Total, mayroon naman siyang isang piraso ng Lumigold.